Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na nakatanggap o maghihintay pa ng SSS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil may mga mahahalagang balita ako na kailangan ninyong malaman ngayong 2025, pero kailangan ko ring protektahan kayo sa mga maling impormasyon na kumakalat sa social media. Nakita ko na maraming videos na nagsasabing may 10,000 payout na kasama ang 3,000 bonus at universal pension para sa lahat ng seniors. Pero mga kapatid, kailangan nating maging maingat dahil hindi ito totoo ayon sa mga fact-checkers at sa opisyal na mga pahayag ng SSS. Ang totoo, mayroon ngang makasaysayang pension reform program ang SSS na nagsimula noong September 2025 at ito ay mas mahusay pa kaysa sa mga fake news na yan dahil ito ay totoong tulong na magpapatuloy sa loob ng 3 taon. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin sa inyo na ang video na ito ay hindi po para lokohin kayo or magbigay ng maling pag-asa, kundi para ipaliwanag ang tunay na mga benepisyo na matatanggap ninyo kung paano ito makukuha at paano kayo magiging mas matino sa pagpaplano ng inyong retirement income. Kaya, kung kayo ay may kakilalang senior citizen, i-share ninyo ang video na ito dahil ang tamang impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa mga matatamis na pangako na hindi naman totoo. Ang SSS Pension Reform Program na ito ay approved ng Social Security Commission sa ilalim ng Resolution No. 340 noong July 11, 2025 at ito ang unang multi-year pension increase sa 68 taong kasaysayan ng SSS. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa inyo? Lahat ng 3.8 million pensioners ay makakatanggap ng taunang pension increase tuwing Setyembre hanggang 2027. Para sa retirement at disability pensioners, makakakuha kayo ng 10% increase habang ang survivor pensioners ay makakakuha ng 5% increase. Ngayon, alam kong marami sa inyo ay nagtatanong, magkano ba talaga ang matatanggap ko? Halimbawa lang, kung ang inyong kasalukuyang monthly pension ay 4,923 ngayong 2025 bago ang reform, after 3 years in 2027, ito ay tataas sa 6,548 na additional na 1,625 o 33% increase. At ang pinakamahalagang parte, walang contribution increase na kailangan para sa pension reform na ito, hindi tulad ng nangyari noong 2017. Pero mga kapatid, kailangan nating maging malinaw dito. Ang 10,000 na sinasabi sa mga fake videos ay hindi totoo para sa karamihan. Ang actual na maximum pension ay depende sa inyong contributions at years of service. Kung kayo ay may mataas na salary credit at maraming taon ng contributions, maaaring umabot kayo sa mas mataas na amount, pero ito ay hindi automatic na 10,000 para sa lahat. Kunwari may pensioner na tumatanggap ng 2,200 monthly, sa September 2025, ito ay magiging 2,420 na additional na 220 o 10% increase at sa susunod na taon, ang 10% increase ay ia-apply sa bagong 2,420 base na magiging 2,662. Ito ang totoong computation, mga kapatid, hindi yung mga magic numbers na sinasabi sa social media. Tungkol naman sa tinatawag na universal pension na 3,000 bonus, kailangan din nating linawin ito. Mayroon na ngang House Bill 10423 na nag-propose ng universal social pension para sa lahat ng senior citizens na approved ng House of Representatives noong May 2024. Pero ito ay nananatiling pending sa Senate Committee level mula January 2025. Ang proposed measure na ito ay nagsasabi na ang monthly stipend para sa non-indigent seniors ay magsisimula sa 500 at sa loob ng 5 taong years mula sa enactment ng batas, lahat ng seniors ay entitled sa 1,000 universal social pension, hindi 12,000 o 3,000 tulad ng sinasabi ng mga fake videos. Ibig sabihin, wala pa itong batas na naaprubahan at ang amounts na lumalabas sa social media ay hindi accurate. Ngayon, ano ang mga tunay na benefits na pwede ninyong asahan sa 2025? Una, meron nang additional na 1,000 bonus, pero ito ay isang one-time payment na bahagi ng pension increase plan na approved noong 2017. Ang 1,000 payout ay ang second phase ng pension increase plan na ito, at ang first 1,000 ay naibigay na noon, habang ang final tranche ay ibibigay sa August 2025.
Ito ay automatic na makukuha ng eligible pensioners, walang kailangang application. Pero tandaan, ito ay one-time payment lang, hindi monthly. Bukod dito, meron ding 13th month pension na natatanggap ng mga SSS pensioners, kaya may additional income talaga kayo sa Disyembre. Pero ito ay hindi bagong benefit, matagal na itong existing. Para sa mga seniors na wala pang SSS pension dahil kulang ang contributions, ano ang pwede ninyong gawin? Ang DSWD ay may social pension program para sa indigent seniors na aged 60 and above na walang stable income o iba pang pension, at ito ay 1,000 per month. Hindi ito contributory, ibig sabihin hindi kailangan na nag-contribute kayo before, at focused ito sa indigent population. Pero mga kapatid, kung kayo ay tumatanggap na ng SSS, GSIS o iba pang pension, hindi kayo eligible sa DSWD pension na ito. Kaya hindi totoo na lahat ng seniors ay makakakuha ng universal pension, depende pa rin ito sa inyong situation. Ngayon, let's talk about practical tips para ma-maximize ninyo ang inyong SSS benefits. Una, siguraduhin na updated ang inyong bank account details sa SSS. Maraming seniors ang delayed ang payment dahil outdated ang information nila. Pwede ninyong i-update ito sa My SSS online account ninyo o pumunta sa nearest SSS branch. Pangalawa, kung kayo ay 65 years old or older at gusto pa ring magtrabaho, hindi na ito makakaapekto sa inyong pension payments. Kaya kung kaya pa ninyo at kailangan ninyo ng additional income, pwede pa rin kayong magtrabaho habang tumatanggap ng pension. Pangatlo, para sa mga may dependent children or spouse, makakakuha kayo ng additional 10% ng inyong monthly pension o 250 per dependent, whichever is higher, maximum of 5 dependents. Maraming seniors ang hindi alam ito, kaya i-check ninyo kung may mga qualified dependents kayo at i-claim ninyo ang benefit na ito. Pag-usapan naman natin ang payout schedules. Ang Pension Reform Program ay nagsimula na noong September 2025 at ang increases ay ia-apply automatically sa inyong monthly pension, walang kailangang additional application. Ang payments ay usually credited sa first week ng bawat buwan directly sa inyong bank account kung kayo ay naka-enroll sa Pensioners Remittance Program. Kung hindi kayo pwedeng mag-open ng bank account, may options din kayong kumuha through remittance transfer companies o cash payout outlets, pero need ninyo ng written request for exemption. Ang importante, huwag kayong pumila sa SSS branches para sa monthly pension ninyo, lalo na ngayong pandemic, kasi ang direct deposit ay mas safe at mas convenient. Tungkol sa mga possible reductions o clawbacks, ito ang hindi masyadong napag-uusapan, pero importante na malaman ninyo. Walang direct na bawas sa inyong pensyon dahil sa reform program, pero may mga situations na pwedeng mabawasan ang inyong benefits. Una, kung kayo ay nag-retire before 60 years old at hindi qualified sa special retirement age for certain occupations like underground mine workers, surface mine workers, o racehorse jockeys, ang inyong pension ay mas mababa. Pangalawa, kung kayo ay bumalik sa trabaho after claiming retirement pension at edad 60 to 64, kailangan ninyong isuspend ang pension ninyo. Kapag nag-65 na kayo, pwede na kayong magtrabaho without suspension, pero hanggang 64, suspended ang pension kung employed kayo. Pangatlo, kung kulang ang contributions ninyo, instead na monthly pension, lump sum benefit lang ang makukuha ninyo. Kaya mas mabuti na i-continue ang contributions hanggang maabot ninyo ang 120 months requirement. May mga hidden benefits din na hindi alam ng maraming seniors. Una, ang My SSS Pension Booster Program na voluntary savings program na pwedeng mag-contribute ang members beyond the mandatory contributions. Ito ay parang additional retirement fund na government-backed at may guaranteed growth. Pwede itong mag-add ng substantial amount sa inyong retirement income kung nag-participate kayo dito habang employed pa. Pangalawa, merong death benefit na makukuha ng inyong mga beneficiaries kung kayo ay pumanaw. Ito ay lump sum payment na depende sa contributions ninyo, kaya importante na updated ang beneficiary information ninyo sa SSS. Pangatlo, may funeral benefit din na 20,000 to 40,000 depende sa circumstances. Ang ito ay pwedeng i-claim ng beneficiaries ninyo para sa burial expenses.
Tungkol sa tax implications, good news para sa seniors, ang SSS pension ay hindi taxable income sa Pilipinas, kaya ang buo ng inyong pension ay sa inyo na talaga, walang kaltas na tax. Pero kung kayo ay may other sources of income aside from SSS pension, like rental income or business income, ang iba ninyong income ay subject pa rin sa tax, pero may senior citizen exemptions din na pwede ninyong i-avail. Ang importante, kung kayo ay nagpapatuloy ng trabaho at kumikita ng salary, separate ang tax treatment ng salary income ninyo sa pensyon ninyo. Para sa mga tips sa SSS office visits, ito ang dapat ninyong tandaan. Una, mag-online appointment kayo before pumunta sa branch para hindi kayo pumila ng matagal. Ang My SSS portal ay may appointment system na very convenient. Pangalawa, dalhin lahat ng required documents na complete na, like valid ID, birth certificate, marriage certificate kung applicable, at proof of contributions. Maraming transactions na hindi natutuloy dahil kulang ang documents. Pangatlo, best time na pumunta sa SSS offices ay Tuesday to Thursday, 9 a.m. to 11 a.m. dahil mas konti ang tao compared sa Monday, Friday at lunchtime. Pang-apat, kung may tanong kayo, call muna ang SSS hotline o i-chat sa SSS Facebook page para malaman ninyo kung ano talaga ang kailangan bago kayo pumunta. Ngayon, pag-usapan natin ang strategies para ma-maximize ang retirement income ninyo. Una, kung kayo ay self-employed o voluntary member, bayaran ninyo ang pinakamataas na salary credit na kaya ninyo every month para mas mataas ang eventual pension ninyo. Hindi ito expense, investment ito sa future ninyo. Pangalawa, kung kayo ay kulang pa sa 120 months contributions at may capacity pa, magbayad kayo ng advance contributions para maabot ninyo ang minimum requirement. Pwede kayong magbayad ng up to 1 year advance contributions. Pangatlo, kung kayo ay may business or investments, huwag ninyong i-convert lahat sa pension, mag-diversify kayo ng income sources para may multiple streams kayo during retirement. Ang SSS pension ay foundation lang, pero pwede ninyong i-supplement ito with other income sources. Para sa mga nag-aalangan kung mag-SSS o hindi dahil sa mga nababalitaan nilang problematic ang fund, let me address this. Ayon sa SSS Chief Actuary, ang reform program ay mag-result lang ng manageable reduction ng fund life from 2053 to 2049, at ito ay ma-offset ng stronger cash flows from previous contribution reforms at enhanced collection efforts. Ibig sabihin, sustainable pa rin ang SSS fund at may commitment ang government na ibalik ang fund life to 2053 through coverage expansion at improved collection efficiency. Kaya hindi kayo dapat mag-alala na mauubos ang SSS fund or hindi kayo makakakuha ng pension ninyo. Mga kapatid, ang pinaka-importante na mensahe ko sa inyo ngayong araw na ito ay maging critical thinkers kayo sa mga nakikita ninyong videos sa social media. Maraming YouTube channels ang gumagamit ng AI-generated images para mag-spread ng fake information about senior pensions at ang mga ito ay walang evidence at hindi supported ng official records or statements. Kung may nakita kayong claim na sobrang taas o sobrang generous na parang too good to be true, i-verify ninyo sa official SSS website o sa fact-checking sites like Rappler Fact Check. Hindi dapat tayo madaling maniwala sa mga pangako na walang basehan dahil ang resulta lang nito ay disappointment at maling expectations. Para sa mga bagong retirees na mag-a-apply pa lang ng pensyon, ito ang process. Una, mag-register kayo sa My SSS account kung wala pa kayo. Pangalawa, i-prepare ang lahat ng required documents, SSS ID o UMID card, valid government-issued ID, birth certificate mula sa PSA, marriage certificate kung applicable, bank account details, at proof na nag-separate kayo from employment kung below 65 kayo. Pangatlo, i-fill up ang retirement benefit application form online o sa branch. Pang-apat, i-submit ang documents at antayin ang approval na usually 1 to 2 months processing time. Panglima, once approved, automatic na ang monthly pension ninyo sa bank account ninyo. In conclusion, mga kababayan, ang totoong SSS pension reform for 2025 ay mas sustainable at mas realistic compared sa mga fake promises na nakikita ninyo online.
Ang program na ito ay mag-inject ng 117.2 billion into consumer spending through pensioners na makakatulong sa economic growth at ito ay backed by actuarial soundness para sigurado na sustainable ang fund. Hindi ito 10,000 na instant payout or 3,000 bonus para sa lahat, pero ito ay consistent annual increases na makakasiguro na ang purchasing power ninyo ay protected laban sa inflation. Ang dapat ninyong gawin ngayon ay i-verify ang status ng pension ninyo, i-update ang information ninyo sa SSS, at mag-plan kung paano ninyo i-maximize ang benefits based sa actual programs na available. Tandaan, ang tamang kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa matatamis na pangako. Stay informed, stay vigilant, at huwag magpalinlang sa fake news. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong pagpaplano ng secure at dignified retirement. God bless po sa ating lahat.